Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 8 hanggang 14. Alamin natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, Taurus, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pangmalakasang one question, hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Taurus ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, nice. Beautiful. Siya nga pala mga Taurus, maraming salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading for today, meron kang the Five of Swords. Okay? Dito, Taurus, ngayong linggong ito, yung mindset mo, yung pakiramdam mo, gusto kong ilaban ano man ang mangyari. Yung unang mindset mo, sabi mo, hindi ko to titigilan hanggat hindi ako panalo. Parang ganyan eh. You want to win at all cost. You want to fight kahit pa may masaktan, kahit pa may ma-offend, kahit pa merong makagit-gitan, sabi mo, panahon ko na to, ilalaban ko na to, it's now or never, I need to win this time. Parang ganyan eh, napaka-gigil mo, napaka-tapang mo, napaka-palaban mo ngayon. So maganda to. Hindi ka na katulad dati na handang magsakripisyo, handang magpaubaya, wag lang makasakit, wag lang maka-offend. Pero sabi mo ngayon, tama na. Ayoko na. Ayoko nang manatili na tameme or sa akin yung kakarampot. Gusto ko nang ilaban yung para sa akin. Good for you. Okay? So, in your core energy, meron kang the Nine of Pentacles. Si Nine of Pentacles dito, sabi niya, this is your energy for the week. Ramdam na ramdam ko dito yung paglago ng kaperahan mo. Kung saan man nanggagaling yung pera mo ngayon, lalago yan. Kung negosyo man yan, trabaho, sideline, or online shopping, online selling, parang meron kang racket ngayon eh. At doon manggagaling yung additional na paglago ng pera mo. I don't know why, narinig ko din dito na parang this week, you will try to enjoy your life and reward yourself sa mga pinagkakagawa mo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Parang sabi mo, deserve ko naman to eh. Pinaghirapan ko naman to eh. Tinrabaho ko naman to eh. Ano man lang ba yung isang sapatos? Ano man lang ba yung isang makeup? Isang lipstick? Ganyan. You're trying to tell yourself, I deserve kung ano man tong pinagkatrabahuhan ko. Ire-rewardan ko ang sarili ko. No? For other Taurus naman dyan, nakita ko dito, parang this week, magsisimula ka ng isang project, isang negosyo, or isang sideline kasi sabi mo, kailangan ko makaipon ng pera. Kailangan kong maka-meet ng quota. Kailangan kong ma-meet tong standard na to kasi may bibilhin ako. May bibilhin kami. Halimbawa, balak mo nang bumili ng kotse or bumili ng bagong cellphone or mag-ipon para makabayad sa utang, parang ganyan. So, ramdam ko dito yung matalino mong pagpaplano para makakamal ka ng sapat na pera para doon. So, congratulations, you will have that this time. Okay? The Nine of Pentacles, the Judgment card. Judgment card's all about you realizing the truth. Parang gumagawa ka ng isang malaking hatol na parang, pera ko naman to eh. Bibili ako ng gusto ko. Mag-e-enjoy ako. Parang, ito yung panahon na ako naman. Nag-sacrifice ka para sa ibang tao, nagbibigay ka para sa ibang tao. Ngayon, ako naman. At na-realize mo na kapag happy ka, kapag kontento ka, kapag masaya ka, mas kaya mo magtrabaho everyday.
Mas may gana ka, mas may sustansya yung bawat laban mo. Kasi nga, pati sarili mo, nire-rewardan mo. And you feel so empowered. You feel so appreciated. Kaya ngayon, yung mga realization mo, i-apply mo na yan sa'yo every month. Halimbawa, this month, bibili ako ng isang bag. Next month, bibili pa ako ng isang shoes. Kumbaga, sinasama mo na yung sarili mo sa mga pinagpapaguran mo. Congratulations, okay? Narinig ko rin dito para sa ibang Taurus dyan, ngayon mo marirealize na ay, sisimulan ko na yung negosyo. Ay, itatayo ko na yung trabahong to o tong project na ito. Meron ka mga pagkagising. And this time around, kaching-kaching ang epekto niyan. Okay? So mga mahal kong Taurus, ano ba tong mga balak mong simulan na kaching-kaching? Ano ba yung hinihiling mo pagdating sa kaching-kaching mo, pera mo sa iyong sariling ipon? Comment down below. Meron ko bang mga pangarap na gustong bilihin? Comment down. I-manifest natin yan, darating yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Six of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan this week, Taurus, i-evaluate natin kung saan tayo naglalagak ng effort, time, money, at atensyon na kapaki-pakinabang. Narinig ko dito, putulin mo na ugnayan mo dun sa mga mali. Halimbawa, ikaw yung tipong nagsusugal online. Nako, tigilan mo na yan. Hindi yan makakatulong sa budgeting mo sa pera. O kaya ikaw yung uri ng taong sanay na nagbibigay ng atensyon sa isang kaibigan. Tapos na-realize mo, ay, kapag siya may kailangan, nandun ako. Pero pag ako may kailangan, wala siya. So, panahon to para ibalik, iba to. Yung same energy na binibigay nila sa'yo. Huwag mong hayaan ikaw lagi yung available, tapos sila hindi. Parang ganun eh. So, kailangan equal give and take. Pag hindi mo nakukuha yung equality sa isang bagay o sa isang tao, tigilan mo yon. Okay? Six of Pentacles, the Page of Swords. Panahon na daw para kilalanin yung katotohanan. Kapag nalaman mo yung truth, actionan. Putulin agad. Okay? Halimbawa, meron kang nalaman sa mga GC, sa mga text chain, na parang, uy, kapag pala nakatalikod ako kung ano-anong sinasabi sa akin ng isang kaibigan, kapag nakita mo yon, kapag nalaman mo yon, actionan mo na. Huwag mong patagalin. Huwag mong hayaan na ganun yung trato. Either i-let go mo siya or talagang lumayo ka na. Ganyan. For others, may good information pong dadapo ngayon, no? So bantayan mo ang cellphone mo talaga. Diyan manggagaling yung papasok sa yung biyaya. Kaya be receptive, be open. Tinatawag ka rin dito, Taurus, na mag-research. Mag-research ka daw at tignan mong mabuti kung dapat ko bang ilaan to sa isang bagay o sa isang tao o meron pa akong dapat malaman. Parang ganon. Okay? So, mga Taurus, ano ba ang birthday mo? Comment down below para ma-activate sa'yo dito yung good news ng kaching-kaching. Okay? In the area of what you need, meron kang the King of Cups. This time, Taurus, sabi na yung spirit guides, huwag padalos-dalos. Okay? Pinapayuhan ka ngayon na kailangan mahinahon ang utak. Alam ko na maraming mga conflict sa paligid, marami kang dapat lagpasan, marami kang mga dapat kausapin, marami kang dapat pakibagayan o pakisamahan. Kaya hindi makakatulong, Taurus, yung labis na init ng ulo. Okay? Kailangan matuto kang magpasensya. Huwag ka muna magsasalita, huwag ka muna magre-react. Kailangan balansehin muna natin ang ating sasabihin, ang ating reaksyon bago tayo gumalaw. Kasi baka mamaya pagsisihan mo sa huli kung makakasira ba sa iyong ginagawa ngayon yung reaction mo. So control your emotions, relax ka lang, everything will be fine. King of Cups, the Wheel of Fortune. Sabi dito, hayaan mong kumilos yung kapalaran sa'yo. Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang ipuwersa. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang gawin mo. At magtiwala ka sa iyong journey. Magtiwala ka kay God. Magtiwala ka sa kapalaran mo. Hindi mo kailangang mataranta, hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang puwersahin. Just relax, do your best,
dadapo din yan para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, narinig ko na parang nagpi-pivot ka na eh. Parang gusto mo nang umalis, lumayo, or baguhin yung sistema or yung paikot-ikot na pattern. Sabi mo, sawa na ako dyan. Move on na ako. Ayoko na. Meron ka marirealize eh. Sabi mo, habang buhay ba akong ganito? Habang buhay bang ganito yung trato sa akin? Habang buhay bang ganito yung kaperahan ko? Parang gusto mo nang lumihis. Naghahanap ka ngayon ng isang makabagong paraan na kahit ba ayaw ng iba, kahit pa may kontra sa paligid mo, sabi mo, ito yung gusto ko eh. Panahon na para sa akin eh, na lumihis, lumiban, kasi marami kang na-realize. Sabi mo, kailangan ko nang baguhin ang buhay ko. Gusto ko naman magkaroon ng financial freedom, financial security, financial independence para sa akin. Kaya kung ang paraan lang ay lumihis, parang gusto mo tong ipaglaban. Ayaw mo nang makinig pa sa opinion ng iba or sa judgment ng iba. You want to do things on your own. Kasi nakita ko dito, gusto mo magkaroon ng financial security. Yun na na-realize mo, tumatanda na ako, hindi na ako bumabata, gusto ko na maging secured pagdating sa aking kaperahan at kinabukasan. Six of Cups, the Ace of Wands. Meron ka talaga ditong isang malaking idea na magpapalayo sa'yo sa nakaraan mo. Itong bagong bagay na ito, kitang-kita ko na this will change the course of your finances, the course of your lifestyle, the course of your future. Kaya ngayon maging confident ka sa plano mong to. Kung lilipat ka ng ibang trabaho, lilipat ka ng ibang bansa, lilipat ka ng ibang lugar, or ibang career path, nakita ko dito na kayang-kaya mo. Parang sabi mo, panahon na to para ibigay sa aking sarili. Kung meron mang hindi pumapabor, parang sabi mo, Kiber, ito gusto ko eh, ito pangarap ko eh, ito yung plano ko ngayon eh. So parang wala ka talagang, hindi ka maapektuhan sa opinion ng iba. Sabi mo, I will fight for this. In the area of your near future, meron kang the High Priestess. Si High Priestess dito, sinasabihan ka na, parang you will tell yourself in the near future, buti na lang. Buti na lang ginawa ko yun. Tama pala ako. God, thank you po for giving me that instinct, for giving me that insight na lumihis ako sa isang direksyon kasi sabi ko, kaya ko to, kakampi ko kapalaran ko dito, kakampi ko si destiny, and I will have a better outcome para sa bagay na ito. Nakapag-research ka na at handa mo nang ibigay yung isang bagay because nakita mo yung kapalit, nakita mo yung resulta. Kaya hindi na uwi sa wala itong pagsugal mo sa isang bagong plano, bagong idea. Nakawala ka sa isang makalumang buhay mo. At ngayon, meron ka ng pera para sa'yo, meron ka ng stable income, stable money, na-enjoy mo na yung buhay mo every single day, at talagang nagising ka na sa lumang buhay. Congratulations. High Priestess is telling you, okay ka. Everything will make sense. Yung mga tanong mo ngayon, yung mga takot mo ngayon, yung mga alinlangan mo ngayon, masasagot yan in the near future. And you will tell yourself, buti na lang ginawa ko. Buti na lang nakinig ako sa aking sarili. Ganyan. High Priestess, the Knight of Pentacles. Yes, yung mga pagkilos mo, yung mga plano mo, talaga namang minsan wala kang tiwala eh. Minsan wala kang konkretong mapanghawakan pero inilaban mo. Iginalaw mo yung baso. At heto ka, no? Sa kabila ng doubt, sa kabila ng duda, nangyari, natupad. So, your plan is working in your favor and you are using your full potential para magawa siya. Congratulations. In the near future, nakita ko dito, Taurus, di ko alam, pero nakita ko ng isang nurse. I don't know why, biglang nag-flash sa mata ko yung image ng isang nurse. Kung nurse ka ngayon, kitang-kita ko dito yung magandang andar ng plano mo in the near future. Congrats po. But for others dyan, antabayanan mo 2 months after watching this video, may aandar pa sa iba mong plano. At kahit na medyo kabado ka,
It will be good for you. Congrats po. In your challenge, meron kang the Chariot card. Ito ang problema mo this week. Makinig ka. Okay? Atras, abante ka. Yun ang problema mo. Minsan kahit kaya naman, kahit pwede mo idiretso, pwede mo itulay, natatakot ka. Para kang kinukumutan ng guilt or ng pag-quit, ganyan. Kapag ready na, bukas gusto mo nang umatras, mamaya magbabago isip mo, bukas matapang ka na ulit, pero maya-maya parang, teka, ayoko ata. So, ang kalaban mo dito, sarili mo. Meron kang mga internal conflicts yan. So, nakita ko dito nag-uugat yan sa mga bagay, tao o lugar na parang ang hirap-hirap iwanan. Tingnan mo siya si Chariot card. Paabante na siya at iniiwanan niya yung lugar sa kanyang likuran. So ano ibig sabihin yan? Iniiwanan mo na yung lumang buhay mo. Pero dahil nasa challenge siya, ibig sabihin takot kang iwanan yung lumang buhay mo. Ayaw mong iwanan tong kaibigan, tong lugar, tong taong to, baka napamahal na sa'yo, why not, no? Pero ganun talaga eh. Time na for you to charge forward and fight for the stability ng life mo na pwede mong ibigay sa iyong sarili. Huwag sayangin yung chance. Okay? Chariot card, you have the Magician card. Okay? Here, parang paandap-andap daw. Because Magician card is telling you to act now. Pero dahil hindi ka pa makapag-make up your mind, urong-sulong ka pa, tumetenga yung aksyon. Kinakapos ka ng kilos. Lalong tumatagal, lalong nai-stretch, lalong sumasagabal sa'yo yung aksyon na dapat simulan na. No? So yun ang kailangan mong gawin ngayon. Manalig sa iyong sarili na kaya ko to, magaling ako dito, marunong ako dito. So make sure na merong kang kahandaan na humakbang. Okay? In your fortune, meron kang gates of triumph, success expands in your life. Matagumpay pong bagong pintuan na nagbubukas para sa'yo. Pasukin mo, huwag kang matakot, lumaban ka, kayang-kaya mo to. Okay? In your fortune, meron kang the Ace of Cups. Napakasaya nito, no? Narinig ko may bagong dadapo sa buhay mo. Whether a new friend, baka meron kang makilalang bagong kaibigan ngayon, bagong katrabaho, or a new lover, pwede rin ikaw ba'y naghahanap ng new love life. Ito ang konfirmasyon na maaaring this week meron kang makikilala na mga new stranger. Nakita ko handshake eh. Para makikipagkamay ka sa isang bagong-bagong stranger na magdudulot sa'yo ng bagong meaning sa life mo. Whether love life man yan, or work-related, or bagong kaibigan, ganyan. This is something that will overflow your emotions. Okay? Narinig ko rin dito, panalo ka. Hindi ko alam kung para saan yun, pero narinig ko panalo ka sa isang laban na akala mo talo ka na pero hindi ka makapaniwala. Umiiyak ka sa saya kasi nakuha mo siya. Congratulations. Ace of Cups, the Five of Pentacles. 5-5 is here, telling you na change, pagbabago. Magbabago ang kapalaran mo, kaya relax ka lang. Okay? Here, with the Ace of Cups here, sabi niya, yung dating mahirap, magaan. Parang nakalagpas ka na. Parang, yes, God, okay na, tapos na. Hindi na ako nag-suffer, hindi na ako nag-struggle. Nakalagpas na ako sa mahirap na parte. Sabi ko nga may darating na tao. Maaring tong taong ito ang tutulong sa'yo para makawala ka dyan. Congratulations. End of struggle and you are crying happy tears. Congratulations. In your divine messages, meron kang, don't let your pride get in your way. O sabi dito, wag mong hayaan na yung pride mo, yung ego mo, makasira sa mga diskarte mo ngayon. Especially, baka dahil sa pride na yan, sa ego na yan, ay makagawa ka ng mga bagay-bagay based on your emotion. So, control your emotion, maging matalino ka ngayon, utak kang pairalin, para hindi masira yung mga inaasikaso mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Queen of Wands. Sabi dito, magtiwala sa iyong sarili. Magkaroon ka ng pambihirang believe sa iyong kakayanan, sa iyong itsura, sa iyong katawan, sa iyong fashion, sa mga kaya mong ibigay. Huwag ka laging nega. Ito yung panahon, Taurus, na meron kang
kakaibang passion, gigil, gutom, uhaw na maipanalo yung isang bagay. Kasi kapag meron kang grit, meron kang motivation, you will do everything. Keber ka na. Wala ka nang pakialam sa judgment ng ibang tao. Pag gusto ko to, gusto ko to. Ipapanalo ko to kung ipapanalo ko to. Ilalaban ko to hanggang sa makuha ko siya. Ganon ka daw dapat this time. Okay? Queen of Wands, the Three of Swords. Sabi dito, hindi daw dapat makaapekto sa'yo yung mga nangyari sa'yo in the past. Yung mga kasawi ang palad, heartbreak, rejection, disappointment. Kung nahiwalay ka man, nako, pairalin mo ngayon yung independence mo. Love yourself, treat yourself, appreciate who you are, no? Yun ang pinaka-importante. Kapag minahal mo yung sarili mo at hindi ka na nakinig pa sa opinion ng iba, makakawala ka na sa pain, suffering. Unti-unti itong maghihilom and you will be now a very, very empowered person. Okay? So, wag ka na magpadala pa sa mga kalungkutan na yan. Nako, kinakadena ka niyan. Kaya please, love yourself now and do your best. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ngayon daw, pagdating kung may negosyo ka man, kung may sideline ka man, kung meron ka mang racket, kailangan daw maparaan ka at madiskarte ka pagdating sa business mo. Okay? You have Chairfield. Sabi ko nga, may bagong darating sa buhay mo. Whether tao yan, kaibigan, katrabaho, or new client, or new boss, no? This person ay magdadala sa'yo ng magandang biyaya na magpapalaya sa'yo sa struggles mo. Okay? You have younger man, meron daw po nakababatang lalaki sa buhay mo. May concern daw sa kanya, maaaring apo mo, anak, kapatid, pamangkin, or katrabaho na medyo bagets-bagets. Kausapin mo, may concern daw sa kanya. Ganon din sa isang dark woman, babae daw po na morena, maitim, or itim ang buhok. Talk to them at maaaring meron ka mga dapat malaman patungkol sa buhay mo this week. Okay? Ang outcome ni Taurus for June 8 to 14, the Knight of Pentacles. Sabi dito, the plan is working. Okay? Aandar na daw yung isang planong gusto mong ipaglaban. Kung medyo nagko-contemplate ka ngayon, parang sabi mo, kaya ko na ba? Ipupush ko na ba? Ilalakad ko na ba? Igugora ko na ba? Yes. Nakita ko dito na konkreto na yung plano, nakahanda na, nakalatag na, at ang kailangan na lang action mo. So, charge forward para sa katuparan ng planong iyan. Okay? Knight of Pentacles, the Lovers. Lovers card. Hindi lang to tungkol sa pag-ibig ha. Pero pwede rin. Parang sabi dito, meron talagang papanindigan kang isang bagong relasyon. Parang ganyan. Pero malakas yung tawag sa akin na this week, at the end of June 14, you will make a choice. This choice ang magpapaandar sa plano. Parang sabi mo, sige, gora na. Sige, lakarin na yan. Sige, hakbangan na tayo. Sige, puntahan na natin yun. Yung choice na ito ay papanindigan mo. At yan ay nakadepende sa latag ng plano. Kapag malinaw na yung gagawin, step by step, ramdam ko talaga, sasabihin mo, let's go na. Gawin na natin to. Ilalakad ko na to. So your choice, your action. Congratulations, okay? So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Wait lang. May narinig pa ako. Sabi dito, kung meron ka mang karelasyon, parang this week, maglalatag siya sa'yo ng plano tungkol sa relasyon ninyo. Parang ganon. So, makakarinig ka na ng concrete action and concrete plan tungkol sa future ng relationship ninyo. Para sa iba yun ha, dumapo yung kanyang energy. Okay? So, close your eyes. Concentrate on this one question. Pikit ka na. And the answer, you have the 10 of Swords, the 6 of Pentacles, at saka the 3 of Cups. At the bottom, meron kang the Star card. Meron kang mga pinapangarap na gusto mong masungkit ngayon. And you're asking kung maaabot ko pa ba siya? Makukuha ko ba? Akin ba yun ibibigay? You have 3 of Cups here. Celebration. Congratulations. 10 of Swords, paahon ka na mula sa isang mahirap na parte ng buhay mo. Kung matagal ka nagtiyaga dito, naghintay, halos mawala ng pag-asa, halos parang gusto mo nang gumive up, pero sabi dito, sisibol na yung araw. Mare-receive mo na
Yung dapat mong ma-receive na worthy of your celebration. So congratulations. Very, very clear ang reading mo. Yung minimithi, yung gusto mong makuha, tapos na yung drought, tapos na yung paghihintay, tapos na yung disyerto. Makakabawi ka na, makakabangon ka na dahil ipagkakaloob na sa'yo yung deserve mo makuha dahil pinaghirapan mo yan. And you will celebrate the good harvest this time. Congrats po sa isang magandang selebrasyon sa pagkamit nito. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Congrats po. Okay? So this is your isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 8 to 14. 10 kayo naka-resonate. Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Tauros this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.